may topic dito si Badcaster nga, tingnan natin. Ito, 3 hours ago. Tanong ng mga pro-Kudita DDS leaders, panahon na daw para mamuno si ano daw? Sige nga. O, panahon na daw para mamuno si Sara sa kudita nila. Diyos ko po. O sige, go. Sa mga nagtatanong na mga pro-Kudita DDS leaders, no, at kilala naman natin kung sino na mga nakwanyan. Mga nandyan sa DDS group na talagang walang ibang ginawa kundi gumawa. Nasaan na si Sara Duterte? Where is Sara Duterte? Ito ang tanong ng mga DDS leaders na in the past were very active, including in the present, are very active in organizing kudeta. Kudeta for Sara Duterte. Kasama na ito si Jing Paras. Remember him? The ex-congressman na in-expose natin noon na nakipag-meeting kay Chavit Singson last year nung nag-attempt sila sumakay doon sa billion peso march laban sa flood control at bago naglakat sa EDSA si Chavit Singson, nakipag-lunch muna siya dito sa grupo ni Jing Paras, former Congressman Jing Paras. Kasama na itong si Jeffrey Celis at iba pang mga DDS. At kasama rin sila bago nag-press con si Chavit Singson kung saan nanawagan siya sa mga kabataan, sa mga young generation, sa mga Z generation, para umaklas, patalsikin sa pwesto si President Bongbong Marcos. So yan, at ito rin sila na sumasama parati sa mga ibang panawagan na mag-people power na. At kasama rin itong kababayan ko si Attorney Manuelito Luna na dating commissioner ng Presidential Anti-Graft Commission headed by itong si Belhica. Pero binuwag ni President Bongbong Marcos itong anti-graft agency na ito dahil nung time ni Belhica napag-alaman na puro katiwalian lang ginagawa nito. Kumbaga na meron pa nagkaso or nag-expose kay Belhica na humihingi ito ng pera sa mga corrupt na mga government official kapalit na para hindi aksyonan o patulugin ang mga kaso nila. So ito ngayon, iyon naka-black na jacket at yung naka-red naman si Jing Paras. So nagtatawag sila ng press conference kanila kung saan sila rin nagsabi na saan na nga si Sara Duterte. Kasi kung napansin nyo, napakatahimik si Sara. Kahit nagkakagera na dyan sa Senado, tahimik na tahimik. Kahit nagkakagera na, kahit nakakagera na sa issue ng impeachment, yung mga nag-aaway-away ng mga lawyers, pero wala pa rin si Sara, tahimik pa rin si Sara. Marami ng mga panawagan na ibaksak itong gobyerno, pero wala pa rin si Sara since umuwi siya galing sa abroad, sa 7 or 8 countries ba yun na trip niya sa abroad. So saan na si Sara? Meron tayo nakikita na from time to time na mga buwibisita siya sa mga lugar na naapektuhan ng earthquake sa Mindanao, ganon. Pero wala In general, wala talaga. Missing in action si Sara Duterte. Kahit sa mga press con, mas marami pang press con si Alan Peter Cayetano. Kung meron sana panahon na kailangan talaga magsalita si Sara as leader of the opposition, ay ito na. Mas
active pa sa social media. At saka sa mga press statement itong si Pulong Duterte. But where is Sara Duterte? Baka nag-iisip-isip na siya, baka nagdadalawang isip na siya na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 o baka mag-resign na siya. Kaya concerned rin, concerned rin itong grupo ng mga DDS, sila Jing Paras at Attorney Manuel, Manuelito Luna, taga Zamboanga City ito. Anak ito ng ng the late Councilor Luna doon sa Zamboanga. So ito na, i-play natin yung panawagan rin nila kay Sara na lumabas na at mamuno dito sa kudeta, panibagong kudeta move laban kay President Bongbong Marcos. At bilang leader ng oposisyon, dapat siya na ang mamuno sa mga movement na ganyan. Isama niyo dyan si Kwan. Panoorin natin itong press con nila. Isama nila si Kap Dado at si Kap... Sino yun? Is the president in waiting, and therefore, in this great crisis that we are confronted with, this is our time to show us genuine leadership. So, yung parang sila mismo sinasabi, saan ka ba, Sara? Saan ka na? Kumbaga ito ng panahon para magpakita ka ng genuine leadership sa opposition, sa mga DDS. The call is only, and we cannot blame the different party groups for doing so because she is our president in waiting. Yeah. The vice president is the president in waiting, and therefore, in this great crisis that we're confronted with, this is our time to show us genuine leadership that is tested by the circumstances. Saan pa ba, kailan pa ba gagalaw tayo when all of us are already inside the jail, when all of us have nothing to eat, have nothing on the table? Di ba? So, hindi po... Nagugutom na daw sila. Sara, saan ka na? sabi ni Attorney Luna, lalabas ka pa kung wala na kami makain o nakakulong na kami. Saan ka na, Sara? Where you na? Ito panawagan for people power, Madam Vice President. Ito po ay panawagan to unify the forces because you are our second highest official elected by 32 million votes. You cannot blame the people for having that call because you were elected Vice President. Now, so parang nagmamakaawa na sila kay Sara at nire-remind nila, elected ka Vice President, pero saan ka na, Sara? Saan ka na? Ikaw lang makaka-unify, di ba? Sabi ko sa inyo, nagkaaway-away na sila. Nagkaaway-away si Mike Defensor, Levi Baligod, kung sa mga strategy. Pagkatapos ito sila Marcoleta, inabandona. Sila Mike Defensor sa fake hearing. Si Alan Peter Cayetano, inabandona. Itong sila Levi Baligod sa fake hearing. Lahat ng senador na DDS hindi sumipot sa fake hearing. Pagkatapos si Cheese, inabandona rin yung mga DDS senator, ganun din si Joel Villanueva. So talagang nagkawatak-watak talaga. Sa The Hague, nag-aaway si Harry Roque, pati yung mga akla vloggers, ganun. Pati si Harry Roque, inuupakan si Haniled Abansenya, sinupusuportahan si Harry Roque na inuupakan noon. Sila yung natanggal na nilang lawyer, si Nicholas Kaufman. So, watak-watak ang oposisyon. Wala na. Isa lang ang ang pwede mag-unite dito. Isang Sara Duterte. Pero saan na si Sara? Saan na? Impeachable officer, she cannot be arrested. And because her statements are covered and guaranteed by freedom of speech or free speech and freedom of expression under the Constitution, besides her being an impeachable officer, she cannot be arrested. Subukan nila arrestuhin. No? Tingnan natin ano.
sabi niya, kung mamuno ka ng people power, hindi ka maaresto kasi impeachable official ka eh. You can only be impeached but not arrested. Subukan nila arestuhin ka. Di ba? Kaya sabi nila, ikaw na talaga ang pwede mamuno sa amin. Basis nila. There is no basis at all because an impeachable officer, kaya pinaka-impeach siya ng mga kongresista na hindi naman sumunod sa konstitusyon at sa batas at sa kanilang rules dahil hindi nila matouch siya because she is an impeachable officer. So you see, Madam Vice President, we love you. We love our country and we follow you. Yes. Because you are the embodiment of the sentiments, the views, and the opinions of our people. Masyado na pong oppressed, abuse, at biniktima ng maletagang ang ating mga mamamayan. Ayaw nga nila ito paimbestigahan because they are trying to cover up. Kaya lalong nagalit ang mga taong bayan dahil dito. So, ito po ang aming explanation dyan. Para Hindi naman nagalit ang taong bayan, kayo lang nagalit. Nagalit pa nga sa inyo ang taong bayan. Kung galit ang taong bayan sa Marcos admin, mas galit rin pa sa inyo. Kasi ganun rin, kayo rin nagsimula yung flood control scam eh. So, kung nasa side nyo ang taong bayan, bakit kayo nagmamakaawa kay Sara? Kasi nilalangaw yung mga kudeta na rally nyo eh. Nilalangaw yung mga maisog na rally nyo. Nilalangaw yung mga panawagan nyo mag-mass up sa EDSA, mag-mass up dito, mag-mass up doon. Walang nangyari. Dumadami lang kayo kung kasama yung Iglesia ni Cristo na mag-obligado naman na umaten sa rally. Pero kung kayo-kayo lang, wala. Kung walang religious support, wala. Kaya ngayon, nagmamakaawa na kayo kay Sara. Kung baka gusto nyo manawagan ng people's power, si Sara mismo para sa tingin nyo, hindi na lalangawin yung mga rally nyo. Lalangawin pa rin yan. Kasi namulat na rin yung mga tao na mayroon pala 6.7 billion si Sara Duterte. Hindi lang pala yung 2.5 billion in-expose ni former Senator Trillanes, kundi triple pa pala doon. Shout out Elican del Carmen. Sige, kaya nagmamakaawa na sila kay Sara na kwan na. Gumalaw ka na, Sara, saan ka na? Here na as. Ganon. Sigaw nila, nag-echo pa eh. Putragis. Ayun. So, thank you, Atty. Maniluna. Bibigyan natin ng other opening statement din media forum tayo. Parang reaksyon mula sa hanay ng iba't ibang sektor na. Unahin po natin ang aming incoming na magiging chairman ng Kampila ng mamamayan sa buong bansa, boses ng mga taga Mindanao, si retired Colonel Cesar Ponta. Sir, your reaction to this report? Mindanao voice. Actually, what we are here for the call of our beloved Vice President to adhere to the wishes of the Filipino people. Madam Vice President, we can no longer wait anymore for the pain, for the insult and embarrassment of the Filipino people as a nation, for the crimes, for the abuses of this administration, spirited by no other than the President, Bongbong Marcos Jr. If we may recall, the first time Bongbong Marcos laban sa korupsyon. Tapos tayo. Ikaw ang doon sa pangako ni Bongbong. Ibangon mo, ikaw ang magbangon sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Maraming salamat. Media, members, of course, GMA, thank you po na po kayo. Siguro pang muli panawagan ko na To hell, this na yun. Ikaw na lang ang pag-asa namin.
Vice President. And I've been roaming all Makakaawa na sila. Yung Malalay Group ko. Wala na si Leo. Asa ng masa. Pagdadasiplin. Dahil napapaiyak ng taong bayan sa kahirapan. Actually, Sir Leo, meron pa yung yung kasama ni Dado, si Kap Dado, si Metra, ayun. Nandun pa, nagluluhod sa kalsada, nagmamakaawa. Makaawa siya, ganun siya. Putra ka sa nangyari. Wala rin nangyari. Pinalayas din lang sila sa labas ng Senado. Ay, ibang klase talaga to, Sir Leonardo. Kaya pinagtatawanan eh. Sabi ni Kapsat Jam, tatlong bagyo, walang paramdam si Sara. Masanay na kayo, yun. Pumunta kay Taylor Swift. Parang last year lang, no? Ay, last year, no? Pumunta sa pangalawa sa kasal at pangatlo pumunta sa resort. Masanay na kayo, mga DDS na garapato. Oo nga naman, di ba, Jam? Diyos ko po. Tuloy. Everything is demanded now. Lahat ng institution sila, from judiciary, from Congress, from Senate, from all the departments and agencies of the government, silang-sila na. May lalo-lalo na ang integridad ng bawat mamayang Pilipino. Binulsa pa. So, Madam Vice President, we appeal before you. Not only this group is appealing before you to stand up and lead and enjoy us with this crusade to help this government attain its fruitful meaning of good governance. Palakpakan natin si Mga kernel. So, umaapela sila kay Sara. Last ata na nakita ko yung ni Sara, yung parang appearance ay nagpa-haircut na siya. Marami naman sinasabi, palaban na raw. Wala nga ebidensya eh. Hiniram lang nga eh. Kinapi-paste lang nga yung mga ebidensya ng prosecution eh. Wala na. Saan ka na, Sara? Baka nagtatago ka na. Baka matakot ka. Maaresto ka rin. Baka papailan ka ng plunder case ng Office of the Ombudsman at ma-declare ng Supreme Court na hindi ka covered ng immunity. President lang ang covered ng immunity. So baka saan na si Sara nagtatago na. Na pumunta lang nagbakasyon abroad, na pag-isip-isip na siya na parang hindi worth it na itong laban ko. Makukulong ako dito. I-give up ko na lang yung dream ko to run for president at pumunta doon. So, yan. No? So, we will see in the coming days what is Sara up to. Pero I agree with this group. Saan ka na? Miss Vice President. Makaawa na, oh. Maawa ka naman sa mga no? Ilang linggo na, ilang araw na silang nagsisigaw dyan sa kalsadang yan. Umpisan mo na silang tulungan. Ikaw na mamuno. Diyos ko po, nagmamakaawa na talaga sila. Wala. Paano? Desperado na silang lahat. Diyos ko. Salamat, Sir Bad. Salamat. Second to the last topic time, Absat, no? Puntan nga natin yung interview ni Professor Antonio Contreras. Ayan, punta natin. Countdown muna tayo. Again, shout out sa mga bagong patok. Sa hindi pa nagla-like dyan, Mabsat, gawin natin 100 yung like. Mabsat, baka naman. Like po tayo, baka nakalimutan nyo. Wala pong bayad yung pagla-like. Maraming salamat po. Alright, countdown tayo in 30 seconds. Second to the last topic.